Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of John chapter 10 verse 27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Listening to the voice of the Holy Spirit. Isa sa pinaka mahirap nating maunawaan ay yung kung paano tayo kinakausap ng Panginoon, sa pamamagitan po ng Holy Spirit. Ngayon, ito po'y pangako ng Diyos sa atin sa John chapter 10 verse 27. Kung tayo po'y kanyang mga tupa, maririnig po natin yung kanyang tinig. At ang sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 14, because those who are led by the Spirit are sons of God. So, ililid po tayo ng Holy Spirit. Ang malaking tanong, naririnig ba natin yung kanyang tinig? So, ano-ano ba yung mga boses na naririnig natin kadalasan? Unang-una po, yung katawan natin, nagsasalita po yan. Ang tawag po sa boses ng ating katawan ay feelings. Kung yan ay napapagod, nagugutom, nasasaktan, nagsasalita po yan. Kaya may boses po yung ating katawan. Yung ating isipan din, nagsasalita po yan. Marami po yung pangangatuwiran. Yan yung mga klase ng pag-iisip na meron po ang tao. Iba-iba po yung ating pinanggalingan. Kaya iba-iba po tayo mga tuwiran. Dagdag pa dyan yung ating emosyon. Ang emosyon po ng tao, binigay yan ng Diyos sa atin. Meron pong magandang emosyon, at meron ding maling emosyon. Ganon din po yung feelings. May tamang feelings at meron ding maling feelings. Ngayon, meron ding konsyensya. Yung konsyensya po yung tinatawag na human spirit. Yung voice ng ating human spirit. Nagsasalita po yan. At meron ding malinis na budhi at meron din pong masamang budhi. Tandaan niyo po, pagka na-born again na pong isang tao, kinakausap siya ng Holy Spirit sa kanyang spirit. So naririnig na natin ngayon yung tinig ng Holy Spirit sa ating konsyensya. Kaya nalilinis na po yung ating konsyensya. So paano natin mauunawaan na ang nagsasalita sa ating buhay ay ang Holy Spirit? Unahin natin yung sinasabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12 na ang sabi ng Biblia, yung pong salita ng Diyos, ay tumatagos yan sa ating spirit, soul, and body. At sabi rito, it judges the thoughts and the attitudes of the heart. So, ibig sabihin, ang nakaka-discern po talaga natin ay ang salita ng Diyos. Kaya dapat po, tuwing may maririnig tayong tinig, ihahanay natin yan sa salita ng Diyos kasi hindi ko kontrahin ng Diyos ang kanyang salita. Lagi niyo pong tatandaan yan. Kaya dapat familiar po tayo sa Bible para alam natin yung tinig na nadidinig natin. Kung ito'y nagmumula sa Diyos o baka sa atin lamang o maging sa kaaway natin. Kaya alam niyo po sa Hebrews chapter 3 verses 7 and 8 sabi diyan, so as the Holy Spirit says today, if you hear His voice, do not harden your hearts. So nagsasalita ang Holy Spirit, kaya huwag daw natin patigasin yung ating puso. Ngayon, isang magandang paalala po sa bawat isa sa atin, tuwing magbabasa po tayo ng Biblia, ay lagi nating babantayan yung pangungusap po ng Panginoong Hesus. At parang nangungusap siya sa ating isipan. At ganun po talaga ang nagaganap ngayon sa buhay ng mga believers. Nagsasalita po siya through the Holy Spirit. Kaya ang unang-unang palatandaan po na kayo kinakausap ng Lord, ang maririnig yung tinig ay tinig ng pananampalataya. At mapapansin nyo po, maaalis sa inyo yung takot. At ang Holy Spirit po, lagi niya binibigyan tayo ng pananampalataya. Kasi sabi po sa Romans chapter 10 verse 8, the word is near you, it is in your mouth and in your heart. So ibig sabihin, napakalapit lamang nung tinatawag na boses ng pananampalataya sa atin. Kaya yung halimbawa kayo napupuno ng takot, alinlangan, pagkabalisa, hindi po yan boses ng Diyos. Yan ay boses ng inyo pong pag-iisip o yung inyong alalahanin, kaya nauunahan kayo. At hindi nyo na i-exercise ang inyong pananampalataya. Ang Panginoon po, pag nagsalita siya,
don't be afraid, only believe. Yun po sinabi niya sa Mark chapter 5 verse 36. Dapat po ma-overcome natin yung ating mga kinatatakutan. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, God did not give us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. So yan, malinaw po, no? Hindi spirit of fear ang boses ng Panginoon, kundi boses ng pananampalataya. Kaya yung pananampalataya, dumarating na kusa yan kung ikaw ay nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya dapat i-feed mo yung sarili mo ng salita ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 10 verse 17. Ngayon maririnig nyo rin kadalasan, yung tinatawag na voice of love. Kasi ang Panginoon po, mapagmahal po siya at gusto niya mawala yung takot sa ating puso, kaya pinupuno niya tayo ng kanyang pag-ibig. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Ayun naman pala, lagi niyong aalalahanin yung sinabi ng Panginoon sa John 17 verse 23 na ipinapanalangin niya sa Ama na tayo'y mahalin ng Ama. Sabi diyan, and have loved them even as you have loved me. Kaya alam niyo po, pag punong-puno po ng pag-ibig ang inyong puso, wala kayong takot sa buhay na ito. Hindi kayo mangangamba. Kasi ganyan po ang ating Ama sa Langit. Gusto niyang iparamdam sa atin na mga nanalig sa kanyang anak na si Jesus na tayo po ay mahal niya. Yung kapayapaan, ang sabi nila, kadalasan, Pastor, pagka nakaramdam ako ng kapayapaan sa aking pananalangin, alam ko, sinagot na ng Panginoon yung panalangin ko. Totoo po yun. Kasi sabi sa Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Ang boses po ng Espiritu, nagdadala po siya ng kapayapaan sa puso. Parang yung sinabi ng Panginoong Hesus dun sa storm. Sa Mark chapter 4 verse 39, Jesus said, peace, be still. Kaya pagka nagsalita po ang Panginoon sa inyo, nagdadala siya ng kapayapaan sa inyong puso. The voice of joy, kagalakan din, alam niyo po na sa buhay na ito, nangungusap sa inyong Panginoon, pagpuspos kayo ng kagalakan. Sabi sa John 15 verse 11, so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Pero pag wala po yung joy na yan, kadalasan po kayo magagalitin, mainit ang ulo, umiiral yung inyong emosyon, malulungkutin, tigit sa lahat, yung minsan nag-aalinlangan. Yan ang problema ng marami sa atin. Pero po pagka tayo po ay nananampalataya, at naririnig natin malinaw ang pangungusap ng Panginoon, ang darating kagad sa atin, joy. Kahit hindi mo pa tinatanggap yung sagot sa iyong panalangin. Kasi sabi sa Romans chapter 14 verse 17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. So yung voice of life, laging buhay ang maririnig natin mula sa Panginoon. Tandaan niyo po, ang kaaway, ang nature niya, death. Ang nature ng Diyos, life. Kaya ang sabi ng Panginoon sa John 10:10, I have come that they may have life and have it to the full. Si Diablo, tatakutin tayo palagi ng sakit, kamatayan, laging ganun ang kanyang ginagawang pananakot sa tao, magkakasakit ka, mamamatay ka na, andyan na yung problema mo, paparating na, mahihirapan ka sa buhay na ito. Ganun po yung boses ng Diablo. Pero ang Diyos, sinasabi ng Panginoon, I have come that you may have life. Kaya alam niyo po, kung sensitive lang tayo sa voice ng Holy Spirit, maririnig natin siyang malinaw sa bawat araw. So again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.